Umalingaw-ngaw ang sirena ng bumbero pasado alas 11 ng umaga kahapon September 29. Ito'y sa pagsiklab ng apoy sa isang paupahang kwarto sa Barangay Pugis, La Trinidad, Benguet. Isa sa mga unang nakasaksi rito ay si Romeo. Tinawag ako nung apo ko, umuusok pa lang, kaya yung nung inabutan ko ito, umuusok. Nag-traffic kami rin sa farmers. O, tumakbo na ako rito na nakakuan ko yung yung usok. Umuusok. Tapos, binomba namin ng fire extinguisher, pero ayaw, hindi kaya. Ngayon, nung lumaki. O, tumawag ako ng 911. Agad namang napatakbo si Rex mula sa trabaho nang malamang nasusunog ang kanilang inuupahang kwarto. May tumawag lang sa amin na ganun nga, yung bahay niyo, nasusunog na. Ngayon, siyempre, hindi namin alam anong gagawin namin. Kasi, nagstakbo na lang kami para ma-survive pa kung ano yung masusurvive, pero wala rin. Halos na sunog lahat. Dahil gawa sa light materials ang nasabing kwarto, mabilis na kumalat ang apoy kung saan nadamay ang kanilang mga paninda. Wala na. Kahit paanong gawin to, hindi na masasalda yan. Hindi naman namin may titinda yan. Sira na. Agad namang rumisponde ang mga bombero at nagawa nilang maagapang kumalat ang apoy. Idineklara ang fire under control alas 11:41 ng umaga at fire out bandang alas 12:13 na ng tanghali. Yung involved na structure is an apartment. It's an apartment in nature. Meron siyang 3-story na, meron siyang palapag na 3. And doon sa 3rd floor nangyari yung sunog, sa may gitna na room. Kasi may 3 rooms ang 3rd floor natin. So yung sa may gitna, which is yun yung nirentahan ng as an apartment, doon nagsimula yung sunog. Fortunately, nagapan natin yung pagkalat, so hanggang doon lang sa room na yun yung sunog. Ayon sa inisyal na tala ng BFP, nasa 225,000 pesos ang halaga ng danyos. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang naging mitya ng apoy. Bigyan pa natin ng konting panahon ang mga investigador natin, para masusin nilang malaman kung ano talagang pinagmulan ng sunog. Ito na ang ika-13 kaso ng structural fire sa bayan ngayong taon. Ron Maranan, RNG News.